Why do you choose to become a teacher? Ang totoo niyan, it's by accident lang paano ako naging teacher. Okay? I graduated BS Maths sa PUP, and one of my classmates na invited me na magturo na lang muna. Okay? Kuha na lang daw muna ng 18 units sa education, then pwede na magturo. So since wala pa naman talaga akong gustong trabaho nun, so I tried na kumuha ng 18 units sa education para lang may magawa. Then after nun, nag-enroll ako sa private school, then yun, tinanggap nila ako. Then while teaching on my first year doon, nagkataon naman na I enjoyed doing or being a teacher, so naging tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So right now, in-equip ko rin yung sarili ko na maging mas mahusay pang teacher by getting masteral education, tsaka attending seminars and conferences, particularly sa subject ko naman. Then, how do you inspire and motivate students in your lesson? Kasi nung high school ako, mababa lagi grade ko. So, sometimes, bibigay ako ng mga success stories na particularly na nagawa ko or nalaman ko rin or nakwento rin sa akin na sinashare ko sa klase ko. Para ma-motivate din sila na even an ordinary person or ordinary student, kahit hindi siya honor student, ay pwede pa rin maging successful sa buhay sa kanyang trabaho pagdating ng panahon. Then, what do you do to prepare for a certain lesson or in my class? Of course, bago ka pumasok sa klase dapat prepared din yung mga gagamitin mo na materials. So, you do your lesson planning. Tingnan mo kung ano yung mga appropriate tools, kailangan mong stress na lessons, you need to emphasize ng mga procedures para mas lalong maintindihan ng mga estudyante. Tapos, you need to master the content of your lesson. Kasi being a teacher, dapat you have a 50% knowledge talaga dito, plus a 50% of your heart na magturo. That is equivalent to 100% na good teaching sa klase everyday. So hindi lang puro galing, dapat marunong ka rin mag-impart ng knowledge mo. So, yeah. Then number 4, if ever may mga problems sa klase, normally kinakausap ko lang yung mga taong involved. I don't like na i-brought out sa klase yung problema. Ginagawa ko dyan, if ever yung mga estudyante ko may problema, kung sino yung estudyante na may problema, yun muna nilalabas ko sa classroom, and I talk to them kung anong naging problema. Normally, hinihingi ko yung side nila, kung anong side nila, kung ba't nangyari yun. Yung kabilang partido din, or kabilang side din, hihingi ako ng side nila. And I try to analyze, synthesize kung sino yung nakagawa ng tama o sino yung nakagawa ng mali. Then ipapa-explain ko sa kanila kung bakit tama at mali yun para maging maayos. So, ganun ang ginagawa ko normally. Before ko sila dalhin sa mas higher authority like the prefect or the office of discipline, normally kung hanggat kaya ayusin within my class or within my level, naayos ko lang muna. At lagi ko na-emphasize na tao lang na kinakausap ko ay yung mga taong involved lang. Ayoko na mayroong ibang tao na nakakarinig ng problema.